nyo ba yan 2025? Bakit napakalaki naman? Ng refund. Kumbaga, overcharging ang Meralco sa atin na 9.5 billion. At yun ay hindi audited yun. Yun lang yung kanilang claim. Deklarasyon lang nila yun. Na ang overcharging sa atin 9.5. Bakit nangyari? Pag-aralan nyo ba? Bakit nangyayari yan na nagkakaroon ng overcharging na ganyang kalaki ang Meralco? Alam niyo po, napaka-ganda ng tanong nyo, no? Una sa lahat, ano po ba ang basihan o batayan ng mga overcharges na sinasabi at yung mga claimed under recoveries? Ano po? Dapat po, ito ay maging prudent, maging reasonable, necessary, rebounding sa ating mga consumers. Kung hindi, nasaan yung sinasabi nating least cost na yan ang mismo sinasabi ng IPIRA. So, kung ang mga dokumento ay isinumite ng Meralco sa ERC at ang ERC naman ay gagalaw lamang batay sa mga dokumento na isinabit ng Meralco, paano tayo magkakaroon ng isang malaya o independent na pag-audit? Ano po? Lutong kuryente po yan. Kaya, lutong kuryente po yan. Kung merong lutong tubig dati sa hanay ng tubig, ano po, na naging intervenor din tayo sa mga kumpanya nila, sinabi natin na kinakailangan at sila ay makategorize na public utility para sila ay mapasok ng Commission on Audit ng gobyerno. Dahil klaro ang sinasabi ng Supreme Court, it is viewed with public interest. Ano po? Kapag public interest ang sinasabi, pwedeng pakialaman yan ng gobyerno para tayo ay madepensahan. Yun po ang sinasabi nating punto. Sa ngayon po, dapat atasan na ng presidente na mag-resign o gumilid ang mga kasalukuyang commissioner na ito dahil kaduda-duda ang ERC sa kanilang mga ikinikilos na hindi ho paborable sa gobyerno. At just imagine, hinintay pa ng ERC na sabihin sa SONA ng ating presidente na tanggalin ang system loss, samantalang ang ERC mismo, kahit hindi sabihin ng presidente yan, ay pwede niyang ganapin o pwede niyang gawin.